Sa Earth, ang lahat ay tahimik at mapayapa. Si Krillin ay busy sa paghuli ng mga magnanakaw, si Bulma ay nag-aalaga kay Bra, si Goten at Trunks ay naglalaro, si Vegeta ay abala sa kanyang ensayo, si Gohan naman ay tumutulong kay Fidel sa pag-aalaga kay Pan, at binisita rin niya ang kanyang ina. Ngunit hindi nila alam na may dalawang kaaway na paparating para atakihin ang mundo. Sa mga sandaling iyon, lumitaw sa himpapawid ang dalawang kaaway, isa na may parehong mukha ni Goku na nakaitim na damit, at ang isa ay isang kay Ocean na may berdeng balat at puting buhok sa isang panig. Sila ay si Black at si Zamaotso. Hahaha. Sa wakas, nakarating na rin kami sa Earth. Oras na para patayin ang mga mortal. Sumasang-ayon ako sa iyo, Black. Pareho silang tumawa ng masama habang papunta sa Capsule Corporation, kung saan nagtipon si Vegeta at ang mga mandirigma dahil nadama nila ang dalawang masamang enerhiya. Nagtataka ako kung sino ang dalawang lalaking iyon. Pamilyar ang dalawang masamang enerhiya na iyon. Sana hindi sila ang mga taong iniisip ko. Kumusta, Vegeta? Lahat ay biglang lumingon at nagulat nang makita si Black at isang kay Ocean sa himpapawid, na nagpakita ng masamang ngiti sa mga Z-Warriors. Hindi ito maaaring mangyari. Ano, ang insektong si Black at ang tanga na si Zamaotso. Dapat may respeto ka sa isang dakilang Diyos, mortal. Umaasa ako na handa ka dahil ngayon kayong lahat ay mamamatay. Sa palasyo ni Zeno-sama at ni Goku. Umaasa ako na maayos ang lahat ng aking mga kaibigan at si Vegeta. Bumalik sa planetang Earth. Paano kayo nabuhay, mga insektong Diyos? Hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay mamamatay kayong lahat. Ihanda ang inyong mga sarili, mga tanga na mortal. Hindi mangyayari iyon kung pipigilan ko kayo. Si Gohan ay agad na tumayo ng pose sa pakikipaglaban. Gohan, ikaw ang lumaban kay Zamaotso. Ako naman ang lalaban kay Black. Mabuti, swertehin ka sana, Vegeta. Hindi ko kailangan ng swerte. Kailangan mo iyon dahil papatayin kita sa loob ng ilang minuto, gawin mo baliw ka. Si Vegeta ay naglunsad ng isang atake kay Black, na naghihintay lang sa kanya habang nakangiti. Nagsimulang magpalitan ng mga suntok si Vegeta at si Black. Habang si Gohan at Zamaotso ay tinitingnan lamang ang isa't isa na may seryosong mukha. Hindi ako makapaniwala na isang kay Ocean tulad mo ay magiging kasama, ng isang tanga na assassin na si Black. Dapat mong panatilihing mapayapa ang mundo, ngunit ang ginagawa mo lang ay sirain ito. Nandito ba tayo para lumaban? O nandito tayo para mag-usap lang? Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Nagsimula si Gohan at Zamaotso na maglaban, inilabas ni Zamaotso ang kanyang kinaespada upang subukang patayin si Gohan. Ang mga shockwave ng mga suntok ay naririnig sa buong mundo. Ang lahat ng kanilang mga atake ay nagpapalindol. Sa sandaling iyon, lumitaw si Bills kasama ang anghel na si Whis. Ano ang nangyayari dito? Lumitaw si Black at ang baliw na si Zamaotso sa mundo, ngunit huwag ka mag-alala, si Vegeta at Gohan ang lumalaban sa kanila. Akala ko ay pinatay na sila ni Zeno-sama mula sa hinaharap. Sobrang lakas ng pakiramdam ko na may kinalaman dito si Frieza at Cooler. Kung ganoon nga ang sitwasyon, papatayin ko na lang ang dalawang walang kwentang iyon kapag nakita ko sila. Sa laban, may kaunting lamang si Vegeta, ngunit unti-unting lumalamang si Black dahil sobrang lakas niya kapag nasasaktan siya ni Vegeta. Sa kabilang banda, may ilang problema si Gohan kay Zamaotso, ngunit dinagdagan niya kanyang kapangyarihan nang mahalata niya na lumalakas si Zamaotso. Gawin nating mas nakakaengganyo ito. Nag-transform si Vegeta sa Super Saiyan 2. Okay, ngayon ako naman. Nag-transform si Black sa Super Saiyan Rose. Pareho silang umatake at nagsabayan. Dahil sa matinding pagsasanay ni Black, nagkaroon ng problema si Vegeta sa kanya, ngunit nagawa pa rin ni Vegeta na suntukin siya sa tiyan. Subalit bumawi si Black at binigyan siya ng sipal na nagpabagsak kay Vegeta. Vegeta, okay ka lang ba? Ginamit ni Zamaotso ang pagkakadistract ni Gohan, at sinipal ni Zamaotso si Gohan, na nagpabagsak kay Gohan,
papatayin ko kayo, kayo ang papatayin ko mga tanga, at mga walang kwentang mortal. Tumahimik kayo. Nagbalak si Gohan na atakihin si Black, ngunit hinawakan siya ni Zamaotso at sinimulan ni Black na suntukin si Gohan, na nagdulot ng pagdugo kay Gohan, pinakawalan ni Zamaotso si Gohan, at hinayaan itong bumagsak ng nanghihina, baliw kayo. Inatake ni Vegeta silang dalawa, ngunit madaling naiwasan ni na Black at Zamaotso ang mga suntok ni Vegeta. Binigyan ng malakas na suntok ni na Black at Zamaotso sa tiyan si Vegeta, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Mahina ka. Ano ba ang inaasahan mo mula sa isang simpleng mortal? Kung ako sa inyo, aalis na ako rito ngayon. Ang boses na iyon. Ito ay mula kay. Ito ay si Goku. Tama, dumating si Goku sa tamang oras upang pigilan si Black at Zamaotso, dahil nakasubaybay siya sa nangyayari sa Earth at nagpas siyang pumunta agad. Black at Zamaotso, buhay kayo at mayroong nagsabi sa akin na may kinalaman dito sina Frieza at Cooler sa pagkabuhay nyo. Sa wakas, nagpakita ka rin, maruming mortal. Kami sana ay papatayin ang lahat ng mga kaibigan mo. Ngunit kailangan naming patayin ka muna. Naniniwala ka pa rin ba na magagawa ninyo ang inyong walang kwentang plano, na patayin ang lahat ng mga tao? Siyempre, kaya namin. Wala ni isa o kahit na ikaw ang makakapigil sa amin. Talagang balak mong labanan ako. Maniwala ka man o hindi, Black, mas malakas ako kaysa sa iyo, at mas mabuting pakinggan mo ako o kung hindi, agad kitang papatayin. Mag-ingat ka sa iyong mga salita, walang kwentang mortal. Si Black ay sinubukang saktan si Goku ngunit bigla siyang nakaramdam ng sobrang sakit sa kanyang tiyan, at napagtanto niya na si Goku ay sinapak siya nang hindi niya namalayan. Nagulat si Zamaotso sa pangyayari at nagpa siya na tulungan si Black. Ngunit agad na lumitaw si Goku sa harap niya at pinitik siya sa mukha na nagpabagsak kay Zamaotso. Ayaw kong masyadong maliitin ang aking mga kalaban, ngunit pareho kayo, hindi kayo mananalo laban sa akin. Alam nyo ba kung bakit? Dahil ako ang bagong hari ng lahat, ang tagapamahala ng lahat ng mga universe. Huwag kang magsasalita ng walang kwenta, mortal. Papatayin kita dahil sa mga sinabi mo, bastos kang mortal. Nag-transform siya sa Super Saiyan Rose at inilabas ni Zamaotso ang kanyang key sword, at sabay silang umatake kay Goku. Ngunit nanatiling kalmado si Goku at hindi gumalaw, binablock ang lahat ng mga suntok ni Black ng isang kamay lamang, pinahinto niya ang espada ni Zamaotso gamit ang kanyang isang kamay at saka ito sinira. Nagulat sina Black at Zamaotso na hindi nagkaroon ng anumang problema si Goku sa pagtigil ng mga atake nila, ang pinakamasama pa para sa kanila, ay si Goku ay nasa base state pa lamang. Pero paano nangyari iyon? Totoo ba ang sinabi ng dugyot na mortal? Siya nga ba ang bagong hari ng lahat, ang tagapamahala ng lahat ng mga universe? Hindi ako naniniwala. Maniwala ka man o hindi, nasa antas na ako nang hindi nyo makakamit. Tarantado ka Goku. Naglabas si Black ng mga ki blasts na tumama kay Goku mula sa likod, nagkaroon ng malaking usok at nawala si Goku. Ngumiti si Black na iniisip na nagtagumpay siya sa pagpatay kay Goku, ngunit hindi iyon ang nangyari. Dahil may naramdaman siyang mayroong tao sa likod niya at nang lumingon siya, nakita niya si Goku na nakatingin sa kanya ng seryoso. Hindi ako nasaktan sa mga atake mo. Pero paano nangyari iyon? Gulat na sinabi ni Zamaotso, ipinatama ni Goku ang isang malakas na suntok kay Black, na nagpasuka ng dugo sa kanya. Lumayo si Black mula kay Goku at nadama ang sakit mula sa suntok. Umalis na agad kayo sa Earth. Okay, aalis na kami. Pero tandaan mo magbabayad ka sa ginawa mo, Goku. Hindi ito magtatapos sa ganito, maruming mortal. Ngayon, nasa palasyo na si Goku at nakikipag-usap kay Daishinken tungkol sa paglitaw ni Black at Zamaotso. Hindi ko talaga alam kung paano sila nakabalik. Kilala mo ba sila, Goku-sama? Oo, sila ay dalawang napakalakas na kalaban na natalo namin sa future. Ang mga pangalan nila ay Black at Zamaotso. Si Zamaotso ba ang estudyante ng Supreme Kai-sama ng Universe 10? Oo, siya nga iyon. Hindi ako makapaniwala na isang Kai-Ocean ang kalaban mo, Mr. Goku. Ang dalawang iyon ay baliw. Si Black ay pareho ni Zamaotso, ngunit ninakaw niya ang aking katawan at pinatay si Chi-Chi at Goten. Ibig sabihin, ang Zamaotso sa kasalukuyan ay ninakaw ang iyong katawan sa isang timeline, at ang isa pang Zamaotso mula sa hinaharap ang kanyang kasama. Tama ka, Daishinken,
pero alam ko na ang paglalakbay sa panahon ay isang krimen. Binalaan kami ni Wiz at ng aking dalawang kaibigan dati, ganun ba, naiintindihan ko, ngunit hindi na ito dapat pang maulit. Sa katunayan, palagi akong curious sa kay Ocean, mula sa Universe 10, kilala mo ba si Zamatsu? Medyo kilala ko, ngunit mayroon akong nadaramang kasamaan sa kanya. Sinira nila ang hinaharap, pinatay nila ang mga inosenteng tao. Nakakagalit talaga kapag naaalala ko iyon. Nag-aalala tuloy ako sa kalagayan ng mundo. Alam kong babalik sila at gusto nilang labanan ako ulit, burahin ko na ba sila sa mundo Mr. Goku-sama? May tiwala ako kay Gohan, Vegeta, at sa iba pang mga kasama namin, dahil kung buburahin agad sila sa mundo, hindi na mapapalakas, nila Vegeta ang kanilang kapangyarihan at palaging aasa sa akin. Ang dalawang kalbo na sila Frieza at Cooler ay nagdudulot sa akin ng pangamba. Ramdam ko na may mga mas malalakas pang kaaway na maaaring sumugod sa iyo Mr. Goku-sama. Alam kong hindi sila maniniwala na ako ang hari ng lahat, pero wala na akong pake sa kanila. Ang mahalaga ay maayos kong ginagawa ang aking tungkulin. Kapag nakaharap ko sina Frieza at Cooler, pareho nilang haharapin ang aking galit. Ilang kalaban na ba ang iyong tinalo, aking Panginoon? Marami na. Alam kong sina Frieza at Cooler ang nasa likod ng mga pangyayaring ito. Sigurado akong hawak nila ang Dragon Ball. Patuloy silang nag-uusap hanggang sa may isang boses ang sumingit. Kumusta, Ama? At kumusta, Goku-sama? Lumingon silang dalawa at nakita ang isang anghel kasama ang isang babae na Saiyan. Vados, Kyle, isang sorpresa na makita kayo rito. Kumusta, anak? Kumusta, Miss Kyle? Tumingin sila sa dalawang bisita. Ano ang kailangan ninyo rito? Tanong ni Goku. Gusto ni Miss Kyle na makita si Goku-sama, para makausap siya, sabi ni Vados. Medyo mahiyain na lumapit si Kyle kay Goku at binati siya ng may respeto. Kumusta, Goku-sama? Masaya akong makita ka ulit, sabi niya ng sobrang nahihiya. Hi Kyle, masaya rin ako na makita ka ulit. Mr. Goku-sama, paano ka naging hari ng lahat? Tanong ni Kyle, desisyon ito ng mga Zeno-sama. At maniwala ka sa akin Kyle, sobrang nagulat ako sa ginawa nilang iyon. Wow, unang beses na isang Saiyan tulad mo ang napili na maging hari. Oo hahaha, dahil doon ibinahagi ko ang balita sa aking mga kaibigan at nagulat sila, pero sa huli ay naintindihan nila. Siyempre, si Vegeta, ang aking kaibigan at katunggali, ay sobrang nainggit, ang sinasabi mo ba ay ang guro ni Kaba? Yung lalaking may masungit na mukha. Ganun lang talaga si Vegeta. Seryoso at palaban, magkwento ka naman tungkol sa sarili mo, Kyle. Eto, isang napakamahiyain na Saiyan ako, at gusto ko lang lagi kasama ang aking kapatid, dahil siya lang ang pamilya ko. Biglang nagtanong si Goku kay Kyle. May tanong ako, Kyle. Bakit mo ako kinamuhian? Natatakot. Ako na agawin mo ang aking kapatid sa akin, sagot ni Kyle. Naiintindihan ko iyon. Hindi ko kailanman aagawin ang kapatid mo. Pasensya na kung sinabihan kita na huwag kang makialam sa labang iyon, dahil sobrang excited lang ako, na kung minsan hindi ko gusto kapag may umaawat sa laban. Huwag kang mag-alala, tapos naman na ang torneo. Oo, at kamusta si Caulifla? Okay lang siya. Nang matapos ang torneo ng kapangyarihan, buong araw siyang nag-training para magkaroon ng rematch sa iyo. Hahaha, mukhang hindi lang si Vegeta ang ganon. Minsan nag-training din si Kaba para maging malakas tulad ng kanyang guro. Maganda na nag-training sila para mapalakas ang kanilang antas ng kapangyarihan. Hindi ka naman mukhang masamang tao. Hindi ako masama, mabait ako. Alam ko na ako ang nagsimula ng torneo na iyon, pero ito ang nagturo sa mga Diyos na gawin nila ang kanilang trabaho ng maayos. Patuloy pa rin ang usapan ni Goku at Kyle, at unti-unti nang nagugustuhan ni Kyle si Goku. At dumating na ang oras na kailangan na nilang bumalik sa Universe 6, kaya't nagpaalam si Kyle kay Goku. Paalam, Mr. Goku-sama. Paalam, Kyle. Masaya akong nakausap ka. Samantala, sa isang lugar sa Universe 7, nagtipon ang mga kaaway ni Goku na sina Frieza, Cooler, Black, at Zamatsu. Nakita niyo ba ang bagong kapangyarihan na nakuha ni Goku bilang bagong hari ng lahat? Sabi ni Frieza. Yung baliw na mortal na iyon, wala na akong pake kung ano siya ngayon, pagbabayaran niya ang lahat iyon.
Kailangan nating magplano para mapatay siya ng tuluyan, dagdag ni Black. Dapat tayong maging mabilis. Tandaan natin na kung gugustuhin ni Goku, kaya niya tayong burahin sa mundong ito kahit kailan niya gustuhin, sabi ni Zamaatsu. Ang baliw na saya na iyon, ay isang malaking problema. Ipunan natin ang Dragon Balls at humiling tayo na maging immortal tayong lahat, sabi ni Frieza. Hindi yun magiging epektibo maliban kung gagawin natin ang hiling na iyon sa Dragon Gods, tulad ng dating ginawa ni Zamaatsu, sabi ni Black. Ano ang silbi ng immortalidad kung wala tayong sapat na kapangyarihan para patayin ang baliw na saya na iyon? Sabi ni Cooler. Sa ganitong kaso, pag-isahin natin ang ating mga kapangyarihan at maging isang taong immortal, tayo ang magiging pinakamalakas na nilalang sa multiverse, na siyang papatay sa baliw na si Goku at maghahari sa buong multiverse.